Because if you run El Banco Español Filipina Isabel II, it becomes offshore bank, it becomes Bank of Philippine Island. From the very beginning, bangko natin ito. Antonio de Ayala, Subel de Ayala, katiwala lang natin, manager lang natin. Then eventually, he made himself as president of Bank of Philippine Island, carrying now the asset of the El Banco Español Filipina Isabel II. Na-irehistro properly ito sa Securities and Exchange Commission saka sa Department of Banking, sanctioned by the Central Bank of the Philippines. Not the Bangko Sentral, Central Bank of the Philippines. Because there are two central bank now. Now, they have their line, board of directors. Ganon din ang Banco de Oro. Lahat ng kapital nitong dalawang bangkong ito belong to us. Banco de Oro, 1973, 11,000 metric ton na gold. Aurium unong. And 78 billion US dollars na kapital noong 1973 para mabuo ang Banco de Oro. Over and above that, mga late 70s, 80s, no, mga 83 all the way to 85, we beef up the capitalization. Multi-billion, trillion na ang Banco de Oro, kaya lumaki ng husto. Ginamit ngayon ni Henry C. yung capital dito to build up SM. Now, saan siya nag-build? Sa lupa din natin. Di ano na lang natin si Henry C. Diba? Industrial partner lang natin siya. He's just our manager, industrial partner, because we own all the capital. The same manner with Bank of Philippine Island. Yeah. Then Antonio Subel de Ayala came up with his own businesses, like nagtayo siya ng insurance company like Insular and other allied finance companies. Ganun ang ginawa niya. Doon na siya lumaki. But actually, lahat ng puhunan nila galing sa atin. So managers natin sila, industrial partner natin sila. Tayo will come in na parallel board of director, kaya kayo ngayon ang i-appoint ko. And para maprotektahan tayo, kalahati, kung mga 20 kayo na board of director, yung rason, 12 doon kayo, or 10 doon kayo, then 10 ng mga yang na abogado para maprotektahan natin ng interest natin. 11 Ganun yan. Na hindi na natin kailangan na kumuha pa ng independent lawyer. Kukunin natin yung mga bata na abogado na wala pang sasakyan, wala pang bahay, kasi yan marunong magtrabaho. Magagaling magtrabaho yan. Huwag tayong kukuha ng matatandang abogado, kasi mga lintik na matatandang abogado na yan, kwarta na lang ang hinahanap nila. And what they are actually looking is, hindi man nila, itong mga matatandang abogado na ito, they cannot even open their laptop. They don't even know how to open it properly. Paano sila makakagawa ng deposition or yung inquest nila o yung affidavit nila? Maliban dyan, what they do, they actually subcontract or kumukuha sila ng mga paralegal nila na ibang abogado. So now, they will demand a horrendous na fee para may pangbayad sila, then may profit sila. Doble, triple ang sinisingil nila na fee nila. Ganun nangyayari. So this is it.
Now, again, kung sa line directors kailangan natin of the bank, at least 20. 21 po. Board Power natin. director. Ganun din i-separate natin yung business. Yung SM malls, kaiba yan, and Supermax. Ganun din yan. 20 rin na board of directors 50 lang yung power naman. na parallel with Henry C. Pag ayaw nila, i-take over natin completely. I-embargo power natin. Ipipreso pa natin sila pag hindi sila makikwan sa atin. Kasi yun ang power natin because of the what they call belly belor, yung Olmsted law ng embargo power. The law of ownership, yung article 425, 426, 427, under the premise of embargo power na belly belor. Using now our alias rear of execution demolition warrant na kaso. Na meron na tayo ron summary judgment na 1 by 1. Hindi dalawa kaagad. 1 by 1 lang. Para sa Henry C. and family lamang. Board of Director, para dun lamang. Ma-consolidate natin on both Banco de Oro and SM. Ganun din ang Bank of Philippine Island and Ayala Land. Meron tayo lahat ebidensya, dahil lahat ng mga ginamit ng mga Ayala na title, yung 383, yung 333, and other TCT are all spurious, bogus lahat. Nasa atin lahat yung mga papeles niya. So, it will be easy. Alam ko, nobody sa inyo nakapag-isip nito, walang nakakagalaw. But this time, gusto kong makita ang rooster natin. It's on every one of you. Isulat ninyong malinaw yung mga pangalan ninyo, address ninyo. So, I will know who are the board of director. Isulat na rin natin sina Leandro, sina Eugene, si Jenny Pico, Josebas, si Josephine Lisa, then whoever be the people na alam natin na mapapagtiwalaan natin. Mag-usap-usap lang tayo, nagkakaintindihan tayo. We don't need someone, I don't care kung gaano ka kagaling, how smart you are. Ang importante, mapapagtiwalaan kita. Na hindi ka magiging problema ng tropa natin. So, kung problema rin lang sa tropa, I would rather na ididistansya kita. Because hindi mo alam makisundo sa process natin. And that's the way how all this will work. Hindi na tayo pwedeng magkunwari. We can no longer afford na magbibiruan pa tayo dito sa ginagawa natin because this is serious business. Ayaw ko ng madaming excuses. Sabi ko nga sa inyo, I don't care kung gaano ka katalino or stupid ka, as long as you and me will see face to face, eye to eye, na kung yung anong gawin natin yun, it will be bandwagon, na walang hindrance o walang discrepancy. Kasi kung i-discriminate natin kasama natin, alam mo naman mapagkatiwalaan na nga natin eh, dahil lang sa he's ugly or he's
medyo kulang ang ang importante nga lang doon, mapapagkatiwalaan mo. Kagaya ngayon yan, sina Espinila, magagaling sila. Kanino? Si Sa pinag-aralan. ako na rin maglalagay sa pangalan ni Juliet dyan para alam ninyo kung sino ang mga, then you will know who are your constituents. At Susulat ko Nick, sir, para sa'yo. yung sinasabi mong abogada, I wanted to make sure na talagang makakasangga natin. Na hindi yung ang dami pang question. Baka, pag ganun, sabihin ko sa kanya, baka yatang kulang pa yatang edukasyon mo. So, maybe, wag ka munang sasali dito. Ganun na lang ako. Kasi ayaw ko na. Ayaw ko ng mga daming mga excuses. Ayaw ko ng madaming mga alibay. Itong brother ninyo, had been known all over the world. Mabuti pa doon sa Europe, mabuti pa sa Amerika. Dito sa sariling bansa. Lahat na mga talagang nasa gobyerno, salido sila sa akin. Kasi nakikita nila, napakagandang communications natin. Klarong-klaro. Yung icon natin, binabasa niya. Kasi siyang nagko-conceptualize niya. Magaling. Pero ang writer archivist natin ito, complete with a beautiful discipline. Magawa sila sa Yung academe niya is unquestionably smart ang kuwan niya. Yung magaling yung anak ko eh. UT, IT. Espiritu Santo yung magaling. Ito lang ang pagkaka-address. So, kayo na mismo I-record ka naman sir. ang mga you have to be ready. So pagbalik ko rito, alam ko na organized tayo na maayos. Now, yan, kasi ifa-file natin ito ngayon para alam nila na kayo, and this will be done legally, filed yan even sa ombudsman, even sa na final natin sa kanila sa Supreme Court, sa Department of Justice, na nakalodge tayo. Attached diyan yung mga asset natin. O anong masasabi ngayon nitong kwan? Asset nila, yung mga deposito lang nila. How will they be able to run the bank? Na wala silang asset. You tell me. Hindi pwede. Kasi yung sinasabi nilang asset ngayon ng Banco de Oro belong to us. How can they say now na asset nila yan? Alam naman nila na asset natin. Kaya, madidefunct ko ngayon yung board of director nila. Ang replacement ngayon kayo. Naintindihan ba ninyo itong ginagawa natin? Now, if they are willing to sit down with us, then sasabihin ko lang sa kanila. I've been talking with all of you. I have requested you na you've been defaulted already. So, sasabihin ko lang sa kanila. You'll be given a pink slip. Retire kayo lahat. Oh. Because, tatawagin ko kayo if I need you. Meanwhile, ni-replace na natin sila. Kayo na ang replacement. I-document natin yan properly. Nakalag din yan sa Supreme Court natin. Nakalag din sa Department of Justice natin. Nakalag din sa business sector natin. Ganun ang gagawin natin. Kailangan yan, i-renew ko yung insurance coverage niyan. And
pipirmahan ko yung gold backup. Dahil wala nang gold backup yan. Sabihin nila, meron 3,500 metric ton na gold backup. Gold din natin yan ninakaw nila illegal Hindi pwede. Ginamit na nga nila through yung permanent Armando Tatangco at si yung finance minister, si Purisma, secondary backup, sovereign guarantee ang sa natin na central bank natin na deposit. And pangatlo na kasalanan nila, they took 3,000 metric ton sa safekeeping risk ko sa Union Bank of Switzerland. Naintindihan na ba ninyo ito? Illegal lahat ang ginawa nila. Maski man gamitin nila lahat ng mga presidente ng buong mundo, illegal pa rin yung ginawa nila. Inisip ko na lang, nakuha na nila ang 1 trillion. Meron pa rin 2 trillion na available. Pwede kong pipirmahan lang yung gold backup niyan, tayo lang makakagawa nan. And iririno ko yung insurance coverage. So, dito na lang sa Pilipinas because the recipient beneficiary will be ang country natin. We can now print as much as 120 trillion. 120 trillion based on the 2 trillion pesos. Pero itong mga gago na mga opisyalis natin dito, nagmaang-maangan sila kasi gusto nila na ang maka-scam. Lalo na itong mga nakaupo ngayon na Board of Trustee natin, Board of Governor, ng Central Bank. Today, ang namamahala pa rin dyan si Taytanco sa si Espinila. Nahuli na nga natin na even Jamie Dimon, Chairman, President ng Chase JP Morgan, nilalaundry nga yung 50 billion noong December. Nabulolyasin na sila with Espinila. Yung share yung sa gold buying station natin sa Central Bank, kaya wala nang nagbebenta kasi hindi sila binabayaran. Nagbebenta sila doon, hoping na babayaran sila, diba? Gold buying station, hindi sila sabi nyo. Bigyan pen, kasi balik kayo kasi asay pa namin after 2-3 days. Ilang pera pumapasok sa akin. Yun nga sabi ko sa iyo, hindi nga pwede because para maintindihan ninyo, the only gold bullion bank dito, Central Bank. Pag ginawa nila yan, they are allowed. Hindi ka pwedeng magpakita ng ginto kung wala kang proper na dokumento. Bigyan ko lang kayo ng idea. Si Ma'am Imelda, sabi niya may 7,000 metric ton. Kung wala kang maipakita na safekeeping receipt at wala kang immunity, kaya nga inagapan ko para maprotektahan sila. Kaya nakita mo, dati sana ididemanda na siya ng Blue Ribbon Committee natin at ang Ombudsman at pati ang ating Supreme Court because nagnakaw na sila ng ginto ng kabang natin. Kung wala ka kasi immunity, wala kang safekeeping receipt na nasa pangalan mo, na nakalab sa system, nakagaya ko, illegal lahat yan. Bigyan ko na naman ka ng idea. Nakapublish. Binigay ng authorization ni Tatang sa kanila, Tatang Ferdinand, kay Yoyongko. Ngayon, Yoyongko, si Paul Mondro nag-interview,
tinawagan nila ako sa Amerika. Kailangan nila ng immunity nila kasi dinalaw na sila ng mga sundalo. Kasi yan, confiscated lahat yan. Sundalo ng Pinas. Dito, sa Pilipinas. Eh, natural. Kung wala kang immunity, tapos ka na. Advertise siya ng advertise kasi. Kulong sila. Global funder daw siya. Isipin nyo na lang. Ha? Si Angel Ferdinand Marcos. Oh, naka-attach na sila sa United Nations. Yung TU Foundation sa yung GDFA. Sinasabi niya, M1 siya. Ano ngayon? Nakulong, nandiyan na sila. Hindi na sila makakalabas. 7 sila. Sa Dubai. Dito! Nakulong sa Dubai. Dito. Noon lang Disyembre sila na pinuntahan sila ng NBI sa Pasoko. Nakonfiska sa kanila Sa Pampanga. TOB mother box. So they already had orchestrated to defraud the Federal Reserve U.S. Treasury. Within the eyes of the U.S. government, criminal na sila. See? You can have them, work there, extra Bago nakuha pa yata ng mga Iraqis at konting angkat dollar.